Sa pagpapatuloy po ng News at One the Week that was, tiniyak ni US President Barack Obama na ipagtatanggol ng Amerika ang Pilipinas at palalakasin pang lalo ang alyansa ng dalawang bansa. Inihayag ito ni Obama bago siya umalis ng Pilipinas pabalik ng Amerika nitong nakalipas na Abril 29, Martes. Balikan natin ang detalye sa report ni Sweden Velado. Binigyang pugay ni US President Barack Obama sa kanyang talumpati sa Philippine Army Gym sa Fort Bonifacio ang kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ngayong umaga. Mula sa Sofitel sa lungsod ng Pasay, dumating ang US President sa Fort Bonifacio ganap na 9:45 ng umaga nang naka-motorcade at sinimulan ang kanyang talumpati ng alas 10. Sa humigit kumulang 15 minutong talumpati ni Obama, Salamatan niya ang pagdalo ng nasa 200 na US service members, gayon din ang iba't ibang local military groups, Philippine Air Force, Army, Navy at Marines, pati na ang mga war veterans. Ayon kay AFP spokesperson Lieutenant Colonel Ramon Zagala, magandang makita na magkakadikit at magkakatabi ang mga sundalo ng Pilipinas at US na mula sa iba't ibang grupo. Kasamang dumating sa Fort Bonifacio ni Obama sila US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg at National Security Advisor Susan Rice. Sa panig naman ng Pilipinas, ilan sa bahagi ng VIP guests ay sila Vice Presidente Jedjo Marbinay, DILG Secretary Mar Rojas, dating Pangulong Fidel Ramos, Philippine Ambassador to the United States Jose Cuisia, DFA Secretary Albert Del Rosario at AFP spokesperson Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Sa talumpati ni Obama, binigyang diin niya na layunin ng kanyang pagbisita sa Pilipinas ay pagtibaying muli ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi niya na ng bakal ang alyansa ng dalawang bansa na pinagtibay din ng 60 taong pagsasanib puwersa. Kaugnay niyan, sinabi niya na makakatiyak ang Pilipinas na dedepensahan ng Amerika ang ating bansa. For more than 60 years, the United States and the Philippines have been bound by a mutual defense treaty, and this treaty means our two nations pledge, and I'm quoting, our common determination to defend themselves against external armed attacks so that no potential aggressor could be under the illusion that either of them stands alone. In other words, our commitment to defend the Philippines is ironclad. And the United States will keep that commitment because allies never stand alone. Ayon kay US President Barack Obama, tunay na inspirasyon ang mga veteranong mandirigma at matapos sabihin ito ay nakatanggap siya ng standing ovation mula sa mga sundalo. They are here today. George also happens to be a proud Filipino-American. I want them to stand again. Our thanks. We are proud of their outstanding service. Idinagdag din ng Pangulo ng Estados Unidos na bahagi ng pinagtibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika ay pagsailalim sa mga joint training exercise tulad ng Balikatan 2014 na gaganapin sa susunod na linggo. We'll train and exercise together more to bring our militaries even closer and to support your efforts to strengthen your armed forces. We'll improve our ability to respond even faster to disasters like Yolanda. Pagkatapos magbigay ng talumpati ay dumiretso si Obama sa American Cemetery para mag-alay ng bulaklak sa mga namayapang sundalo ng Amerika. Ito ang naging huling bahagi ng kanyang itinerary bago siya lumipad kanina pabalik ng US. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.